Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Pero hindi ako sangayon sa aral nila. Kaya ako naghahanap ng tunay na reliyon. Ngayon sa dami mo ng reliyon, paano nyo sa akin mapapatunayan na kayo talagang tunay na reliyon? Maraming paraan para mapatunayan ang isang tunay na relihiyon. At hindi ako magpapatotoo noon, kapatid. Masama yun pag ako nagpatotoo. 18 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubili ng Panginoon. Ayun. Hindi subok yung nagtatagubilin sa pansarili, kundi yung ipinagtatagubili ng Panginoon. Bakit? 5:9 ng unang Juan. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kita mo, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalo ikang dakila yung patotoo ng Diyos. Kaya kung meron dapat magpatotoo sa isang samahang sa Diyos, ang pinakamabuting magpatotoo sino? Yung Diyos. Ano ang patotoo ng Diyos? Isa. Pakinggan mo 21:13 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ano yun? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Ang isang patotoo sa mga ngaral at samahang sa Diyos, hindi nag-iisip ng sagot. Pag tinatanong, agad may sagot. Ulitin natin ang talata. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Bakit? Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong mga kaalit. Ang isang patotoo ng organisasyon sa Diyos, walang tatalo ron. Hindi kayang talunin yun. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Maghanap ka ng iglesyang walang tumatalo sa katwiran, yun na yun. Kasi yun, alis lahat ng criteria ng isang reliyon, nakita ako na sa inyo. Pero may napuna pa rin ako. Kasi umaatin din ako ng pagtitipon nyo. Napupuna ko yung mga manggagawa ng babae nangangaral. Kasi minabasa din ako sa unang Korinto, talatang 34 hanggang 36, sabi tumahimik talaga. Pag-uwi na lang ng bahay, saka magtanong. Ha? Basahin natin. Payag ka? Sige. Yun lang ang duda mo sa amin. May nangangaral na babae. Sige, lutasin muna natin to. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita. Ano ibig mo sabihin? Hindi magsasalita ang babae? Sa pagtitipon, sabi, pag-uwi na. Walang pagsalitang magsasalita. Tatahimik lang. Hindi, wag magsasalita. Hindi ba? Tatahimik lang, ano? Ba't naman pangangaral lang ipinakahulugan mo? Nakasulat salita. Wag magsasalita. Eto ngayon, ang implication niyan ganito. Pag walang pahintulot magsalita, hindi rin pwedeng umawit. Tahimik lang Kaya nag-aawitan sa Diyos ngayon yung mga lalaki. Magsaya tayo ngayon at tayo'y nagkatipon, umawit na hinahon sa ating Panginoon, umawit sa Kanya, magsaya. Sabi ng mga babae,
nasa iglesia, kinausap mo, ano pangalan mo, ha? Saan ka nakatira? Ganun ba ibig sabihin ni Pablo? Walang kapahintulutang magsalita. Hindi, parang sinasabi din yung Hindi, mga... ako sasagot, Brad. Ako sasagot. Kunyari, inilalagay ko lang yung sarili ko sa'yo. Wala palang karapatang magsalita. Kapatid, taga saan ka? Tumahimik eh. Ano ibig sabihin nun? Tanungin natin kay Pablo, ang mga kapatid ba sa iglesia hindi nagsasalita? Mga babae? Hindi ba nanghuhula? Hindi ba nangangaral? Pakinggan mo, kung may nanghuhula at may nangangaral sa iglesia. Unang Korinto 11, ganito ating mababasa. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo. Pwede bang manalangin ng babae? Pwede ho. Oh, kailangan lang may lambong. Pwede bang manghula ang babae? Pwede. Kailangan lang may lambong. Kasi pag walang lambong, manghula at manalangin ka, niwawalang puri mo ang ulo mo. Di ba? Ulitin natin ang talata. Ang bawat babae, Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo. ngayon, pag nanalangin ng babae o nanghula ang babae, walang lambong, niwawalan niya ng puri ulo niya. Kahihiyan para sa kanya yon. Therefore, para wag mawalang puri ang kanyang ulo, kailangan pag manghuhula siya o mananalangin siya, kailangan meron siyang lambong. Tama o hindi? Tanong, ano ba kahulugan ng panghuhula? Ayon sa Biblia. Na pagka ang babae may lambong na, pwede nang manghula. Ano kahulugan ng panghuhula? 14:3 ng unang Korinto. Datapwat, ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao. Nagsasalita ba yung nanghuhula? Ang nanghuhula nagsasalita sa mga tao Sa ikatitibay oh, at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Merong 3 kahulugan ng hula sa Biblia. Pagsasalita sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Kaya ang babae, pag may lambong sa ulo, pwedeng manghula. Anong kahulugan nun? Pwede siyang umaral, pwede siyang magsalita sa ikaaaliw, pwede siyang magsalita sa pang-ikatitibay. Pag may lambong, sino yung mga babaeng may lambong? Ano kahulugan ng lambong ayon sa Biblia? Okay. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. Kita mo? Hindi nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae nilalang para sa lalaki. Ganito yon. Hindi nilalang ang damit, hindi nilalang ang katawan dahil sa damit. Kundi yung damit ang inilalang, ginawa dahil sa katawan. Ibig sabihin, yung katawan ang masusunod, susunod lang yung damit. Hindi pwede nagpatahi ka ng pencil ka at makipot na makipot at pagkatapos kiniputan mo naman yung katawan at isinunod mo ron. Hindi. Ang sumusunod sa katawan yung damit. Ganon ang babae. Ang babae sumusunod sa lalaki. Dahil ang lalaki nilalang para sa Diyos. Ang babae naman nilalang para makatulong ni lalaki sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang babae dapat magkaroon sa ulo ng tanda ng kapamahalaan, yung sign of administration. Dapat may namamahala sa kanya ang babae. Pagka may lambong siya, may nakakataas sa kanya, pwede siya magsalita. Ang babae, pag may namumuno sa kanya, may nakakataas sa kanya, may lambong siya. Ang ibig kasi sabihin dito ng lambong, hindi naman material na belo ito eh. Hindi naman lambong na material ito eh. Sign of authority yun over the head of a woman. Meron siyang nakakataas pa sa kanya. Pagka meron kang ganon, pwede ka lang manghula pag may lambong ang ulo mo. Meron nang nakakasakop sa'yo. Kaya manghula ka man, manalangin ka man, hindi ikaw ang pinaka-boss
kundi meron pang nakakasakop sa'yo. Ano ang kahulugan nito? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 2, versikulo 11. Ang babae, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, Dapat na ang babae makasakop, ha? Buong pagkapasakop meron. Tumahimik. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Pwede bang magturo ang babae? Hindi. Pwede bang mamuno ang babae? Hindi ko ipinahintulot ng babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ayun. Sino puno? Lalaki. Kaya lahat ng iglesia ang puno babae, mali. Kasi hindi pwede yung babae mamuno at hindi pwede yung babae magturo. Yung babae mangangaral, pwede ba? Pwede ba mangaral ang babae? Pwede, hindi siya pwede magturo, hindi siya pwede magpuno. Mangaral. Pakinggan nyo, sa 12:6 ng Roma, kung ano ang kahulugan ng pangangaral at saka pagtuturo. Pakinggan nyo, magkaiba kasi yung pangangaral at pagtuturo At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba. Ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Iba yung magtuturo, iba yung umaaral. Ano ba ibig sabihin ng umaaral at nung nagtuturo? 1:9 ni Tito, pakinggan nyo. Nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Ayon. Yung palang umaaral, recipient lang siya ng turo nung nagtuturo. Mas mataas pa rin yung nagtuturo kaysa sa umaaral. Kaya manangang ka sa tapat na aral na ayon sa turo. Sa mga kapit, pag ikaw ay mangangaral, hindi ka magtuturo nun. May panggagalingan ng turo, iaaral mo lang. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya yung babae, bawal magturo, bawal mamuno, pero hindi bawal umaral. Kasi kung yung turo galing naman dun sa sumasakop sa kanya, iaaral niya lang. Bawa, tinuro ko sa kapatid na babae, gaganito gagawin mo. Ang sasabihin mo sa mga kapatid doon, ito. Ang iaaral mo sa kanila, ito. May outline, tinuro. Pagdating sa inyo, pwede ba siya o hindi? Hindi naman siya magtuturo Yung sasabihin niya, itinuro lang sa kanya, aaral lang siya. Iba yung umaaral kaysa sa nagtuturo. Sa lalaki, ang pamumuno at ang pagtuturo. Pero ang babae, pwedeng makatulong para umaral. Ang katunayan si San Pablo, ang daing kasamang babae, kasama niya, nagsasalita. 16 ng Roma. Ganito ating mababasa. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe, na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Sencrea. Kita mo? Si Febe, lingkod sa iglesia sa Sencrea. Ibig sabihin, lingkod di magsasalita. Paano yun? Magsisisenyas? Ganon? Ito si Febe, babae, lingkod sa iglesia sa Sencrea. Doon sa Bibliang Grego nakasulat, diakonon, which means ministress. He is administering the church at Sencrea. Siya ang namamahala doon sa iglesia sa Sencrea. Pinahintulutan siya ni Pablo. Bakit? Hindi naman siya namumuno, hindi rin siya nagtuturo. Kay Pablo nang gagaling, inihahatid lang niya. Ayon. Ngayon, ano yung nababasa natin sa Korinto na yung babae tumahimik at huwag magsasalita? Sino yung mga babae na yon? Balikan ho natin kung sino yon. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita. Kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Tamo. Sinong babae walang pahintulot magsalita? Yung babaeng may asawa na walang malay. Walang malay. Kung gusto ikaw malaman ng anumang bagay, magtanong sa asawa sa bahay. Huwag ka manggulo sa iglesia, baka may dagdal ka ng dagdal kung ano pinagsasabi mo riyan. Walang malay pa yun sa aral Bakit to?
Kasi magtatanong pa lang sa asawa niya sa bahay Yun ang pinatatahimik ni Pablo. Yung mga babaeng may asawa, may sumasakop sa kanila yon. Tapos, wala pang malay. Para nga magkamalay, magtatanong sa kanilang asawa sa bahay. Kung ang babae naturuan na ng aral ng Diyos, wala namang asawa, halimbawa dalaga, naturuan ng aral ng Diyos, kagaya ni Pebe, bawal pa bang magsalita? Pakinggan nyo sa 68:11 ng awit. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Kita mo, babae binigyan ng salita ng Diyos, naghahayag ng balita, malaking hukbo. Masama ba magsalita? Hindi naman masama magsalita. Ang masama magsalita, yung walang malay sa aral. Umuwi sa bahay, magtanong sa asawa, kung marunong yan, naturuan na ng aral. Agaya halimbawa ng mga kapatid natin babae, si kapatid na Luz, si kapatid na Ruth, si kapatid na Baby, si kapatid na Liesel. Maraming manggagawa ritong babae, mahigit 100. Naturuan na ng aral yan, tinuruan ko na yan Pwede bang magsalita yan? Ba't mo naman babawali magsalita? Tinan mo ito, walang mangangarala, pinagsalita ng Diyos ito. Hindi lalaki ito, hindi babae ito. Pakinggan mo. Kalawang Pedro. Datapwat, siya'y sinaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Nung si Balaam ay gagawa ng hindi tama sa Diyos, walang mangangaral siyang kasama. Ang kasama niya yung asno niya. Pupunta siya sa masama, balibag siya ng balibag doon sa asno. Ayaw tumakbo yung asno. Nagalit si Balaam, minumura yung asno niya. Pinalo. Ngayon, kung walang magsasalita kay Balaam, ang ginawa ng Diyos, pinagsalita yung asno. Para maintindihan ni Balaam yung kanyang gagawin masama. Nagsalita yung asno, pipi yung asno, pinagsalita ng Diyos. Papayag ka ba, kapatid? Kung walang magsasalita, papayag ka ba kahit asno? Kapatid, papayag ka pag walang magsasalita talaga, no? Papayag ka kahit asno pag salitain ng Diyos? Papayag ka? Yung asno, a donkey. Wala ho talaga magsasalita Kung wala talaga magsasalita, kahit asno, payag ka na rin, Ako, payag din ako rito. 19:39-40 ng Lucas. At ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Ano sabi ng mga Pariseo? Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Hoy, naiingayan sila sa mga alagad. Kasi tinatamaan yung kanilang ginagawang masama Sabi nung mga Pariseo kay Kristo, Guro, sawayin mo nga yung mga alagad mo na yan. Kristo. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Payag ka kahit bato magsalita? Oo, yun sabi ni Kung hindi iimik mga apostol, ando na apostol, may apostol na. Pag hindi umimik, nagpahinga, bato pasisigawin ko. Kailangan kasing masabi ang mabuting balita, kaya kahit asno, kahit bato, pwede. Babae, hindi! Aba naman. Kung yung asno pwedeng magsalita, yung bato pwedeng sumigaw, babae pa hindi, dito ang babae pinagsasalita ko. Kasi sabi nung hindi nakakaintindi ng Biblia, bawal ikaw magsalita, yung babae kailangan magtanong. Yung bawal magsalita, yung walang malay. Kahit nga lalaki, puntahin mo rito yung walang malay. Halika. Magsalita ka rito. Baka iligaw mo yan, palalayasin kita rito. Hindi ba ganon? Hindi ko mo lalaki ka, meron ka ng lisensya magsalita. Kahit lalaki, pag walang malay sa sasabihin, hindi dapat magsalita. Ganon din ang babae. Pero pag may malay sa sasabihin, kahit asno, kahit bato, pinasisigaw ng Diyos. Babae pa ngayon ang ayaw mo. Babae naman yun. Ba't kayo galit sa babae, Masama yun. Iglesia ni Cristo, ayaw din dali nung may babaeng nagsasalita. Alam nyo, pagdating sa salitaan, pag natuto yung babae, yan ang mahilig sa chismis Hindi ba makatakata? Hindi naman lahat, pero babae talaga makatakata. Pag yun ang natuto ng aral, di mas masipag magsalita. Maraming makakarinig. Hindi masama.
masama lang magsalita yung may asawang babae na wala pang malay. Eh, magtatanong pa lang, wala namang alam na sasabihin. Di, umuwi muna sa bahay, tumahimik sa iglesia. O pero pag babae, natuto na ng aral, naturuan mo na ng mga aral ni Kristo, maalam na sa sasabihin, pipigilin pa ba natin magsalita? That is suppression of the freedom of speech. No? At sa Biblia, hindi pinipigil ng Diyos ang babae na mai-express ang kanilang gustong sabihin. Ang totoo, mga babae umaawit sa Diyos, nagpupuri, naghahayag ng salita. Ang dami, sila Miriam, si Phoebe, si Prisca, si Prisca nga, tapos si Hunyas, babae nga ba si Hunyas? Ang dahil dyan eh. Basahin mo nga lahat. Batiin ninyo si Persida, si Trifona, si Trifena, sino pa? Na aking mga kamanggagawa kay Kristo. Batiin ninyo si Maria na lubhang nagpagal sa inyo. Oh. Dami. Sige. Batiin ninyo si Andronico Oh. at si Junias na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo. Oh, tuloy. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Lalaki yan yung babae na lang lahat. Batiin Pampagabi. ninyo si Trifena. Oh. Si Persida. Persida. Sino pa? Ang dai-dai dyan eh. Olimpa. O di, lumipat ka na para mas marami. 4-3. Filipos. Tingnan to mga babae to Oo. Ipinamamanhi ko rin naman sa iyo. Tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Kita mo? Tulungan mo ikaw mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Kita mo, sigurado na itong mga babae ito eh. Biro mo, pati sila nagpapagal sa Ebanghelyo, daldal ng Ebanghelyo, na ang kanilang mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Purihin ng Diyos at ng mga babaeng kasangkapan ng Diyos. Kahit babae lang, basta totoo sasabihin. Hindi ako nahihiya na ang babae magsalita. Yun po sagot ko. Pero pa kayo tanong. Diba sabi nyo, masama magmapuri sa sarili? Oo. Bakit po piniklaim nyo yung nakasulat sa Zacarias 13, talatang 8-9 hanggang 9? 13, 8 hanggang 9. Kiniklaim ka mo? Di ba yung nakarang... Kiniklaim ba yung pagkakasabi mo? Hindi ko kiniklaim. Hindi ko kiniklaim, kapatid. At saka hindi pagmamapuri yun na, halimbawa, you are making a claim. Ako, anak ako ng Diyos. Is that a claim? Pagmamapuri ba yun, sabihin ko, anak ako ng Diyos? Hindi. That's a way of confession. Kino-confess mo na anak ka ng Diyos. Hindi ba? Pagmamapuri ba yun? Hindi pagmamapuri yun. Ang pagmamapuri, yung pagyayabang, yung pagtataas mo ng sarili mo. Pero sinasabi mo lang yung totoo. Ako, anak ako ng Diyos. Nagmamapuri ka ba nun? Dapat nga ipahayag mo na ikaw ay anak ng Diyos. Di ba? Pakinggan mo sa 8 ng Roma. Ganito ating mababasa. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Tuloy. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kita mo, masama ba sabihin mo anak ka ng Diyos? Hindi masama yun. Espiritu gumagawa nun para magkaroon ka ng pagtitiwala sa puso mo na ikaw ay anak ng Diyos. O ngayon, yung nasa 13:7 ng Zacarias, di ba mga anak ng Diyos yun? Bayan ng Diyos yun eh. Di ba sabi nyo nun nabahagi kayo sa tatlong kayo ang lumalabas na tunay sa tatlo. Aba, pag hindi naman ako lalabas na tunay, anong ginagawa ko rito? Pag ang paniwala ko'y mali ako, nagkakautang-utang ako, dito pa rin ako, lalayas na ako, sira ulo ko nun.
Talagang naniniwala akong tunay itong amin. At para mapatunayan mo, humanap ka ng tututol. Pag natalo ako, gigilitin ako ng lalamunan. Yun ang aking garantiya sa'yo. Hindi pagmamapuri yun. Hindi pagmamapuri yun. Di humanap ka ng tututol. Doon sa ginagamit kong talata, kung hindi lapat sa amin, dapat lumapat sa'yo. O, sabi nung talata, hindi kami gaya ng iba, kinakalakal ang salita ng Diyos. O, di maghanap ka ng hindi nangangalakal. Tututulang ko. O, pag hindi nila ako natutulan, sila nga ang nananalakal. Nangangalakal. O, sila nga yung hindi totoo. Ako nga nasa tunay. Hindi naman masamang maniwala kang nasa tunay ka. Bakit? Pagka ang paniwala mo, wala ka sa tunay, andyan ka pa rin, tira ulo mo. Tama o hindi? Kasi kailangan nasa tunay tayo. O, di ba? Bakit ang Iglesia ni Cristo nagtitiyagang mag-abuloy ng Webes, Linggo, katapusan ng buwan, katapusan ng taon, Santa Cena, tanging handog, etc., etc. Bakit? Naniniwala sila, tama sila, kaya andun sila, ang titibay nila. Humahanga ako ron. Na kaya sila nandun dahil tama yung kanila. Ang masama, alam mong mali, nandiyan ka pa. O, di ba? May diferensya utak mo nun. Alam mo nang mali, nandiyan ka pa. Kaya, karapatan ko, karapatan ng Iglesia ni Cristo, karapatan ng protestante na sila'y manatili sa kanila kung ang paniwala nila'y totoo. Pero, kailangan para nga maging totoo, suriin mo lahat. Baka mamaya, totoo lang yan sa bubunganga ng pastor. Pag dinaan mo sa aral, mali-mali naman O, kaya ako naman, ang aking garantiya, humanap ka ng pastor na makapagpapamali sa sinasabi ko. At pag napamalian, putol ang lalamunan ni Soriano. Murir es descansar. Yun lang naman ang panggarantiya ko Sabi ni iba, yabang Soriano, putol lalamunan. O yung dalawang alagad ni Cristo, nagpaputol nga ng liig Pakinggan mo. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Ang mag-asawang Prisca at si Aquila dahil kay Pablo. Tao lang si Pablo, tama o hindi? Dahil lang kay Pablo, pinain ang leeg nila. Ako, hindi lang kay Pablo ko ipapain ang leeg ko. Sa katotohanan ng sinasabi ko, nakahanda ang leeg ko sa lahat ng palakol. Sige. Maghanap lang kayo ng mga ngaral na makatututol sa sinasabi ko sa Biblia, papuputol ako ng lalamunan. Gaya ni Prisca at ni Aquila, dahil kay Pablo. Ako, hindi dahil lang kay Pablo, kundi dahil sa Diyos, dahil kay Kristo, at dahil sa Ebanghelyo, nakahanda akong paputol ng leeg kung may mga ngaral na makapangingibabaw sa sinasabi kong karunungan na sa Biblia. Hindi masama yung sabihin yun. Hindi masama. Alam mo kung bakit, kapatid, Si Pablo man, pagka napipilitan siya, sinasabi naman niya yung talagang totoo Sinasabi niya. Sinabi niya, siya ang pinakamaraming nagawa kaysa sa ibang mga apostol. Ayun ba, pagmamapuri ba yun? Hindi, sinasabi niya lang totoo. Iba yung pagmamapuri. Yung pagmamapuri, mayaman ako. Marami ka naman pala utang. Ang ganda ko, pangit ka naman pala. Pogi ako, kalbo ka naman. Yun ang pagmamapuri. Pero pag sinasabi mo ang totoo, hindi pagmamapuri yun. Pasensya ka na, Sumasagot lang ako ng alam kong totoo. Ayoko kasi sumagot ng hindi totoo Kaya yung totoo ang dumidisiplina sa aking pagsagot. I know na hindi karapatan kong maniwalang ako'y nasa totoo. Karapatan mo rin tumutol. Kanya-kanya tayong karapatan Every one of us have his own opinion and human rights. Ako Pastor Soriano, matagal nang nanonood sa TV. Brother Soriano po. Brother Soriano. Opo. Ngayon lang ang pagkakataon na ako makakapagtanong sa iyo dahil nasa harapan kita. Opo. Ngayon, ang gusto ko liwanagin, hindi mo pala, ako isang protestant kasama sa Methodist Church. Kaya gusto ko maliwanagan itong mga itatanong ko, bagaman sabi, dalawa lang ang tanong. Dadalawahin ko lang. Ano ho ang pagkaunawa sa ama at saka sa anak? Sapagkat ang inyong munting lingkod, naguguluhan ayon sa mga talata na aking babanggitin. Sa Isaiah 7:14, ang sinasabi, ang Diyos
maggagawa ng isang palatandaan, ang dalaga maglilihim, mga anak ng isang lalaki, ang kanyang pangalan tatawagin ni Manuel. Sa 1:23 ng Mateo, kung liliwanagin, ang Diyos ay sumasa atin. Sa Isaiah 9:6, King James Version ito, ang isang babae maglilihim, mga anak ng isang lalaki, ang kanyang pangalan tatawagin kamangha-mangha. Ang pamahala maatang sa kanyang balikat, siya ay tatawagin makapangyarihan Diyos, walang hanggan Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Sa banal sabi nandaw na, sa Mikas, Kapitulo 5, talatang 3, O Bethlehem Ephrata, ikaw ang pinakang malit na bayan ng Huda, subalit sa inyo magmumula ang isang maghahari sa Israel ng kanyang pinagmulaan mula sa walang hanggan. Ngayon ho, yan ang mga sinasabi sa Old Testament. Pagdating naman sa New Testament, ang sabi na ni Filipe, Panginoon, Guru, ipakita mo nga sa amin na masukat na. Juan 14:8. Filipe, ang tagal na natin nagsasama. Hindi mo ba nakikita ko? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Sapagkat ang aking ginagawa ay hindi ginagawa ng sa aking sarili, kundi ang Ama na sumasa akin. Ay gumagawa ng kanyang magawa. Sa pagdating sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Pagdating naman sa Juan 8:24, pag hindi kayo sumampalataya na ako nga, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Alam ko mga Brother Soriano, ang gumagamit na ng ako nga sa Exodus 3, ang Panginoon Diyos. Ngayon, ang ako nga sinabi ng sa Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 8, ako ang pasimula at ang wakas. Mas maganda na kung basahin ko. Pwede ba? Opo, pwede po. Talaga hong maganda pagkasalita ng Diyos sa binabasa. Kasi yung sinasabi lang ho, minsan nagkakabisala eh. Sabi po sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Dito sa 8. 1:8 po yan. Ano 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Sino ito? Dito sa 18. Ako ang simula at ang wakas at nabuhay nga matay ako. Ngunit masdan mo, ako buhay ngayon, na natiling buhay magpakailanman. O yan ho ang sinasabi. Ngayon, sa Juan 8:29, ganun sinasabi, ang nagsugo sa akin ay lagi kong kasama at hindi akong iiwan mag-isa. Ngayon, ang isa sa pinakang mahalaga sapagkat marami pang mga magtatanong marahil at saka research ko ng konti, sa Revelation chapter 22 verse 12, makinig kayo, uwi ka ni Jesus. Ako muling babalik, dala ko ang gantimpala sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Ako ang pasimula at ako ang wakas. Ako ang Alpha at ang Omega. Yan ho ang hindi namin pagkaintindihan ng mga saksi ni Jehovah na ipinipilit na si Jehovah daw ang pasimula at ang wakas. Sabi ko, hanapin sa Bible at wala naman sinasabi dyan. Mabuti pa si Jesus, mayroon sinasabi. Si Jehovah wala. Kaya kapatid, Brother Soriano, gusto ko maliwanagan, ano talaga ang kalagayan ng ama at saka ng anak ayon sa iyong pakaunawa. Ganito po yan. Ang ama po at ang anak sa pasimula magkasama. The Son is a part of the Father because the Son is in the bosom of the Father. Ang anak nasa sinapupunan ng ama. Basahin po natin. 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Naniniwala po ba kayo na si Eva nasa kay Adan? Naniniwala po kayo? Lilikha. Sa simula, nasa kay Adan si Eva? Lilikha si Eva, hiwalay kay Adan. Hindi po. Pero sa pasimula, na kay Adan Kasama. siya. Kasama. Oo. Nasa tagiliran siya ni Adan Kinuha, hinugot. yung tagiliran, ginawan si Eva. Hinugot sa... Kaya yung dalawa na yon magkaiba.
Di ba? Magkaiba. Iba si Eva, iba si Adan. Tama ba? Kasi babayan isa, lalaki Oo, isa. yan. Pero si Eva bahagi ni Adan. Yeah. Oo. Ngayon, pag natupad na yung pagsasama nila bilang mag-asawa, yung dalawa magiging isa. Isa. Oo. Ganon din yung Ama at saka si Kristo. Ganun ba? Oo. Di ho ba si Kristo yung nasa sinapupunan ng Ama? Oo. Tapos, inilabas siya ng Ama. Nung ilabas, iba na siya sa Ama. Pero isa sila. Tama ho ba, hindi? Inilabas siya ng Ama eh. Pakinggan nyo. Kaya nga ako tatanong eh. Opo, opo. Opo, eto na. Kaya nga naman po ako sumasagot eh. Eto po. Inari ako ng Check mo na, ulitin mo. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Inari ka ako, the Lord possessed me in the beginning of His ways. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago Pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. tuloy. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman. Tingnan niyo yung salitang ginagamit. Ako'y nailabas bago nilikha ang lupa, nang wala pang mga kalaliman, ako'y nailabas. Dati-dati, nasa sinapupunan siya ng Ama. Inilabas. Yan ang Kristo. Yun ho yung anak. Ang anak. Inilabas. Okay. Ay ngayon, nung malabas na, meron na ngayong ikalawang person o ikalawang deity. Nag-usap sila ngayon. Lalangin natin. Kasi kung siya lang mag-isa, ba't naman niya sasabihin natin? It is understood na yung kausap niya, kapareho niya pwedeng lumalang. Kaya lalangin natin. Dahil ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yun daw kausap ng Ama doon, mga kirubin daw, mga anghel. Ang tanong ko naman, kung kirubin yan, yung bang kirubin may kapangyarihan lumalang? Hindi, ang kausap ng Diyos may kapangyarihan lumalang din eh. Lalangin natin ang tao. Let us make man after our own image and likeness. Therefore, the speaker and the kausap, yung nagsasalita, at yung second person, parehong manlalalang. At yung nagsasalita and the second person ay magkawangis, magkalarawan. And it is only possible between God and the Son. Yeah, I believe on it because according to John, all things were created by Him and without Him nothing was made that was made. Very right. I know that. Oo. Kaya gusto ko lang liwanagin. Kaya lahat Kasi po. sa amin ho sa Protestant, kasi I am a Protestant, bagaman ako wala akong tungkulin sapagkat reject ako ng mga pastor. Pag hindi ka nahawakan ng pastor sa ilong, reject ka, bagaman hindi ka man palalabasin sa... Dito hindi kayo reject ko. Ay, ang primero, ang sabi sa akin, Augusto Dino pala ang pangalan ko. Mr. Dino, will you please join our church? Because you are a very good asset of our church. Ngayon, pag nakita nila na hindi nila kaya ako hilahin kahit saan, ayon sa kanilang mga haka sa Bible, wala ka na. Sorry ka na lang. Kaya ako, bagaman ako nagpupunta sa mga churches, hindi ko naman sila pinipintasan, ni sabihin ko sila mali, sapagkat kung sila man mali, sila rin ang magbabayad yan, hindi naman ako. Subalit nasa sa akin ang pagpaalala sa tunay na diwa ng katotohanan na nilalaman ng banal na kasulatan ayon sa abot ng akin makakaya. Kaya po, all those verses that you have read, lahat po ng mga sitas na binasa nyo, ang konklusyon po nun ay isa. Ang attributes ng Father, attributes din ng Son. Yeah. If the Father can be called Alpha and Omega, the Son can also be called Alpha and Omega. If the Father is called the beginning and the end, therefore the Son can also be called the beginning and the end. Because they are one in the very beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Yep. And the Word was God. This was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing that was made was made. Yeah. Di ba? Kaya wala ho tayong pagtatalo ron.
Sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Talaga namang iisa. Magkasama sila eh. Parang si Adan. Pag sinabi niya, ako at si Eva ay iisa, tutol ba tayo ron? Hindi. Iisa sila talaga dahil iisa ang kanilang pag-uumpisa. Pero, iba ito si Eva kay Adan. Babae ito, lalaki naman si Adan. Ha? Merong ganong panahon nang ipanganak ng Ama yung kanyang bugtong, iba na ang kanyang person o ang kanyang being kaysa dun sa Ama. Meron siyang sariling separate being. Kaya, may separate being ang Father, pero isa sila. Kaya kung sabihin niya ngayon, magkasama kami. Magkasamang isa. Sapagkat kung absolute one, hindi mo pwedeng gamitin yung salitang magkasama. Yung isang-isa lang, walang kasama yon. Pero pagka iisa sila, a united one, tama ang Biblia. Sapagkat sabi ni Kristo, 8:16 ng Juan, pakinggan nyo. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa, Kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Pag hatol ko, ang hatol ko totoo, wika ni Kristo. Sapagkat kung humatol ako, hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nasa akin. O, tanyo, tapos sasabihin mo, siya rin yun, isa lang. Pagka ba sinabing isa, siya rin ang kahulugan? Kung siya rin, bakit tumitingala pa siya sa langit pagka nananalangin siya sa Ama? Kung siya rin yun. Ano yun? Impertinente? Nung nakapako sa cross, Ama! Ama ko! Ba't mo ako pinabayaan? Ano yung kasama arte? Nakatingala. Kung siya rin yun. Hold! Ba't mo ako pinabayaan? Siya rin yun eh. Brother Soriano, I think one of the attributes of God is everywhere. While he was here on earth, he was also in heaven. I think that is one of the attributes of God. Ano? I don't believe. I beg to disagree. God is everywhere? No. That is that biblically sound doctrine. That doctrine is from hell. That God is everywhere. Nowhere in the Bible where you can find the word God is everywhere. Eto, sabi ng Biblia, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng bagay na naririto, palibasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. May Diyos ba ron? Yeah. Doon sa templong ginawa ng kamay ng tao, may Diyos ba ron? Hindi tumatahan eh. Pag hindi tumatahan, wala siya ron. Diba? Sa templo ng ginawa ng kamay ng tao, Jerusalem, usok lang ang lumalabas. Hindi yung Diyos. Usok. Wala doon ang Diyos. Ang andon yung kaluwalhatian ng Diyos. Ayun. Payag ako ron. Kaya kasi, the Spirit of God can be everywhere. Yeah. Like the sun. The rays of the sun can be found anywhere. Yeah. But the sun is not anywhere. The sun is at the center of the solar system. It is the rays of the sun that reaches everywhere in the solar system. Gayon din naman ang Diyos. God is in the heavens. Sabi ni Kristo, pray unto this manner, our Father who art in heaven. Sana sinabi niya, pray unto this manner, our Father who is everywhere. Hindi naman nung ganun eh. Who is in heaven. Kaya nga yan ang gusto ko maliwanagan. Kaya ako nagtatanong. Maliwanag naman po yun sa Biblia. Mayroon akong pangalawang tanong. Sige po. Brother Soriano. Ito ho, kung tungkol naman kay Kristo ito, sa Corinto 15, talatang 24, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, ibibigay na niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang malupig niya ng lubusan, mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. 28. Kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ay papailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Maglalagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Gayon, lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Kita nyo, iba si Kristo, iba yung Diyos. Alright. Ito ang tanong ko.
When Christ was here on earth, He was the teacher, unang-una, sa mga apostol. Pangalawa, at the cross, He was the Savior, Redeemer. At the resurrection, after ascending to heaven, as according to Esteban, nakita niya na bukas ang langit at ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Okay, pagkatapos, sabi sa unang Juan, siya na roon upang mamag-itan sa atin. Ngayon, pagkatapos na mapasugo ni Kristo ang lahat ng bagay, di wala na. Susuko sa King James, ang anak ay susuko naman doon sa nagpasuko sa lahat upang ang Diyos ay sumalahat sa lahat. Ngayon, ang tanong ko ganito, ano na ngayon ang magiging tungkulin ni Kristo pag sinuko na niya ang lahat? Sa Ama. Sa Ama. Pagka sinuko niya na ang kanyang pagkahari dun sa Ama, ang susunod yung nasa 21-22 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo. At hindi ako nakakita ng templo doon. Ang tinutukoy po rito, yung dun sa bagong langit at bagong lupa, ano ho? Sabi ni Juan, hindi ka ako nakakita ng templo doon. Doon sa bagong langit, bagong lupa, wala ng templo. Wala. Wala ng sambahan. Wala ng ilaw. Wala ng ilaw, wala ng templo, wala ng edify. Ano nakita niya? At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Templo ho siya ron. Yan na. Ano ibig sabihin? Silang dalawang magtatay. Magtatay na. Ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero, who is Christ, sila ang templo doon. Ngayon ito pa ang kadugtong ng kontin yan. Alam natin na ang Diyos na Espiritu upang makita ng tao ay gumamit ng laman. When He is going to surrender everything to God, nasa laman pa ba kaya siya? Wala ho siya. Nung pumanik siya sa langit, hindi naman laman yung ipinanik niya eh. Hindi. Nasa 15-50 ho ng unang Korinto yun. Flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Therefore, it will automatically mean na nang pumanik si Kristo, hinubad niya yung flesh and blood. Resurrected body. Resurrected body who can enter without a door. Yeah. Sapagkat sabi sa Lucas 1, ang kaluluwa walang laman, walang buto. Nakakapasok po siyang gano'n eh. Pass through the wall. Pero, a body, a spiritual body which you can see and behold. Nakikita ng mga apostol eh. Nakakapasok na nakasara pinto. Something like, para ba si pag nagmamagic si David Copperfield, pumapasok sa Great Walls of China. Sabi nila, optical illusion yun. Ginagamit ko lang halimbawa yun. Ganun yung body ni Christ nung siya ay resurrected from the dead already. Kaya, ang kanyang katawan is a glorious body, sabi sa Biblia. At pag naligtas tayo, pareho tayo ng katawan niya. Sapagkat makikita natin siya mukhaan. Tres 20. Ayan. Ngayon, ang tanong ko, kasi nung mabuhay siya sa mga patay, abay walang naiwan doon maliban sa damit na puti. Opo, tama po. Wala naman laman na naiwan na doon. Tama po. Kaya ang tanong ko, saan mapupunta yung laman na ginamit? Sapagkat banal yun. Hindi po. Alam nyo, yung laman na yun, walang kwenta yun eh. Nagtataka lang ako sa Katoliko, bakit pati yung linen, sinasamba? Pati yung ibinalot. Ba't pati yung sasambahin mo? Pati arinola, kung gumamit ng arinola, sasambahin din nila. Alam nyo, sa paniniwalang apostoliko, wala nang kwenta yun eh. After the resurrection, kung yun man makita, wala nang kwenta yun. Ikalawang Korinto. Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Tuloy. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kita nyo? Ngayon, after the resurrection, hindi na namin nakikilala ang sino man tao ayon sa laman. Bagaman nakilala namin si Kristo, we have known Him in the flesh. Sabi ng mga apostol, ngayon, hindi na namin siya nakikilalang gayon. But later, we will know Him. Later, we will know Him because we will God has the power to
turn our minds and focus our minds during the very existence of Jesus Christ. Kasi it is my belief that on the judgment day, ipakikita sa iyo ng Diyos lahat ng misteryo na nangyari sa lupa. Yeah. You will be as a witness to what has happened. Kasi ngayon, limited ho ang ating kaalaman. Limited ang ating eyes, of course. Limited ang ating pakinig, limited ang ating isip. Pero there will come a time, especially so if you are going to be saved, makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakita ngayon. 2:9 ng unang Korinto. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Pag umiibig ka sa Diyos, inihanda niya. Ipakikita niya sa iyo yung hindi nakita ng tao, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Kaya halimbawa, nagtagumpay ho tayo, makikilala natin si Moises, saka si Saint Paul. Makikilala natin, makikita ho natin ang buong pangyayari ng human history, and you will be a witness to what has happened in the entirety of the human history, and you will praise God for all that have happened unto you. Kaya nga sinasabi sa Colosas Kapitulo 2, talatang 2, Christ is the mystery of God. Siya ang hiwaga ng Diyos na hindi kaya, mystery is beyond the human intellect. That's right. That's Oh. right. Praise God. Praise the Lord for your statement. I praise the Lord for your statement kasi sabi ng Biblia, ang lahat ng kaalaman, ng karunungan, nakatago sa Kanya. He is called the mystery of God in the Bible. Kaya ako mahirap pag-usapan yan. Mystery yan. Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Kahit tayong dalawa magtulong, hindi natin kaya yan. Okay. Ako ay nagpapasalamat. Surrender na rin kayo. Nagpapasalamat sa iyo, Brother Soriano, sapagkat medyo may napulot ako ng pagkapaliwanagan at I hope I will be back someday. Marami pa ako itatanong. Sige pa ito. Susunod pong Friday, balik po kayo sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. Katanong ko lang ho dun sa may Amos kasi 3:7 ho ata nakalagay na iahayag ho ng Diyos ang kanyang sikreto sa kanyang mga lingkod. Ano ho ba yung sikreto na yan kung meron na? Sabi 16:25 ng Roma, basahin natin. At ngayon sa kanya na mga pangyarihan, na sa inyo makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Kaya, nung panahon pa ni Pablo Iho, inihayag na yon. Sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta, naihayag yon sa mga apostol. Pakinggan mo sa ikalawang Pedro 1:19-21, ganito ating mababasa. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Yung mga lihim na dapat ipahayag, doon pa sa panahon ng mga apostol, na ipahayag sa kanila. Kaya sabi ni Pedro, ang kanyang claim, meron kaming lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan, gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi dumating sa sariling pagpapaliwanag, kundi ang tao nagsalita buhat sa Diyos sa udyok ng Espiritu Santo.
Kaya po ganun ang ating dapat maunawaan doon na ang noong panahon ng mga apostol, nahayag na yung mga dapat ipahayag ng Diyos. Pero wag kang umasa, kapatid, na lahat ng lihim ng Diyos ipapahayag niya. Meron siyang ititira. Karangalan niya yun eh. Pakinggan, ganito nakasulat. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Kaluwalhatian ng Diyos ang maglihim ng isang bagay. Kaya nga pati kay Hesukristo, meron siyang itinagong isang bagay nung umpisa eh. Na ang sabi ni Kristo, tungkol ka sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. The Father only. Kaya yun po, itinira ng Diyos sa kanya yung isang lihim na yon, na kung ano ang oras at araw ng paghukom. At pinatunayan ni Kristo. Pakinggan nyo sa 1:7 ng Gawa ng mga Apostol. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sarili ng Ama yun eh. Yung pagkaalam ng mga panahon at mga bahagi ng mga panahon. Kaya hindi totoo lahat ng lihim ng Diyos inihayag niya. Meron siyang nakatagong lihim na ihahayag niya lang dun sa araw ng paghukom. 2:9 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Tatapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Meron kasi siyang inihahanda eh. Yung bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Yung mga bagay na yon ang inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. It is being prepared by God, and that is to be revealed in the resurrection. Pagdating ng pagkabuhay na maguli, yung wisyo pinal, dun ipakikita lahat ng Diyos yun. Pero ngayon sabihin mo, lahat ng lihim ng Diyos mahayag. Hindi nga eh, si Solomon conforme. 8:17 ng Ecclesiastes. Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos, na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw, sapagkat sikaping mainaman ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagamat isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Kita mo, hanggang ngayon hindi nila alam yung gamot sa AIDS, sa cancer. Sa isang bagay na napakadali, hindi nila alam eh. Yung sipon, wala akong gamutan sipon. Simple cold, ngayon walang gamot. Kaya, sabi ni Solomon, isipin mang mainam ng pantas, yung lahat ng gawa ng Diyos, hindi niya masusumpungan. Hanapin niya man, hindi niya masumpungan eh. Kasi, pag alam mo na lahat yung gawa ng Diyos, you are equal with God. There will come a time that we can be with equal knowledge with God. Dun sa panahong, ihahayag na ng Diyos yung kanyang lihim. Lahat-lahat yun. Pero yung lihim ukol sa kaligtasan, naihayag na yun. Nung panahon pa ng mga apostol, sabi ni San Pablo, nahayag na ngayon. Meron pa bang hindi nakahayag? Naihayag na. Yung kailangan mo na sa pagliligtas. Pero yung mga hindi mo naman kailangan na malaman sa pagliligtas, naka-reserve yun. God reserves the right to keep that secret until the resurrection of the dead. Yun ang aking masasabi. Meron pa po? Ano po ba ang magiging buhay ng tao sa bagong langit at lupa na ipinangako ng Diyos? Wala akong masyadong ideya, kapatid. Kasi uulitin kong basahin, Unang Korinto 2:9. Tatapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Yun inihahanda ng Diyos, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Tao rin ako, kaya ang sagot ko hindi ko masyadong alam. Ang alam ko lang dun sa langit, may awitan dun.
may pagpuri sa Diyos, may pagsambaron araw-araw, may pagdakila sa Diyos. Yun ang mga nababasa sa Biblia. Pero yung magiging kabuuan ng klase ng pamumuhay, dun sa tinatawag na buhay na walang hanggan, wala tayong ideya ron. Kasi hindi natin po pwedeng makuha ang ideya ng buo dahil tayo ngayon may hanggan. Ang isip natin may hangganan. How can an infinite mind unveil? How can a finite mind unveil the infinite? How can a finite mind of a finite being comprehend the infinite? Hindi pwede yun. Kaya pag kami nagsabi sa yung alam na alam niya na yun, manluloko yun. Hindi natin maiintindihan yung buong buo eh. Basta't maniwala tayo sa sinabi ng Diyos na yung buhay na yun eh, lipos ng kaligayahan. Wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng luha. Ilang po. Salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Oscar Pinca na taga Novaliches, Quezon City. Isa pong Katoliko. Ang may tatanong ko lang po saan po ba nagmula ang Diyos? At meron po bang sinasabi sa Biblia kung saan siya nagmula? Saan siya nanggaling? Ganito, sa Biblia, ang Diyos per se, yung salitang Diyos per se, referred to the Father, walang sinasabi ang Biblia ang kanyang pinagmulan. Bagkus, ang sabi ng finite mind ng isang tao, nang magdeklarasyon si Moises sa kanyang awit, sa 92 ng awit, ganito. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ayun, yung Diyos, mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yun ang assessment ng isip ni Moises. We do not know if he is exact about what he is saying. Hindi natin alam kung eksakto yung sinabi ni Moises. Kasi iba yung sinasabi ng Diyos kesa sinasabi ng tao ukol sa Diyos. Ayokong maligaw ka, kapatid, Meron kasing ginagawa mga tao, yung sabi ng tao ukol sa Diyos, yun ang pinaniniwalaan agad nila. Ikina-attribute nila yun sa Diyos. Iba yung paniwala ng tao sa Diyos kesa yung deklarasyon ng Diyos sa kanyang sarili. Magkaiba yon. Kasi ang tao may hangganan ng kanyang naiisip at ang kanyang nakikita. Pero yung Diyos walang hanggan. Ayun. Kaya hindi natin maipaliliwanag na buo yung walang hanggan dahil tayo may hanggan. Finite tayo, infinite yun. How can we comprehend His goodness, His Godhead, His qualities? Hindi natin maano lahat yun. Kaya masasabi natin, yun ang mababasa sa Biblia. Sabi ni Moises, mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. And that's all. Wala na tayong impormasyon bukod doon. Para sa Biblia, sasabi ng mga tao ng Diyos noong una, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ang totoo, pati pangalan niya, walang hanggan din Pakinggan mo. 63:16 ng Isaiah. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagabat hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ikaw ay aming Ama, mula sa walang pasimula, siya mong pangalan. O di pati pangalan niya, wala rin pasimula. Kaya mahirap na. Paano natin tatarusin yung walang pasimula, tayo may pasimula. Kaya mahirap po yung kapatid. Siguro kung kontento ka na sa sagot ko, tama na yun. Dahil we cannot go beyond that. Magandang gabi po. Magabi po. May relasyon din po doon sa sinagot yung doon sa tanong ngayon. Sino po yung Diyos na tinutukoy doon sa Deuteronomio 33:3? Ang Panginoon na yun nagmula sa Sinai. Ngayon ulit din sa Habakuk, sa Habakuk yata. Stress po ng Habakuk. Opo. Nagmula sa tema naman. Opo. Yung po ba'y paano po natin didiwaan yun? Ano po yung Diyos niyo, yung Panginoon na yun? Na may relasyon puro sa tinanong nung katabi ko ron. Opo.
Salamat po. Ganito po kasi yon. Ang sabi dun sa 3:3 ng Habakuk, ang Diyos ay lumabas. Ang Diyos ay nanggaling mula sa tema. Nanggaling mula sa tema. Yun yung tema, isa hong lugar yon. Lugar yon ng mga Temanita. Ano? Lugar po ang tinutukoy doon. Yun namang nasa 33 ng Exodo, pakibasa. At Deuteronomio po ba sinabi niyo? At kanyang sinabi, ang Panginooy nanggaling sa Sinai. Ayun. Parang ganito po yan. Si Brother Soriano, galing sa Pampanga. Doon ako galing, malis ako, pumunta ako rito. Hindi ibig sabihin yun ang original point of origin ko. Kasi ang pinanggalingan ko, yung tatay ko at nanay ko. Sa talagang kaunawaan, Pero pwedeng sabihin na ikaw galing sa Bisaya. At a place ang tinutukoy, place. Kaya meron dalawang panggagaling Isang panggagaling na point of origin, isang panggagaling na point of the distance that you have traveled from and to your destination. Kaya, pag sinabi, galing ako sa Manila Bank galing ka sa Manila Bank, ibig sabihin, lugar yon, nag-travel ka, tapos sinabi mo, galing ka sa Manila Bank. Ganon din naman ang Diyos. Galing siya sa Sinai, galing siya sa Tema. Ibig sabihin, umaalis ang Diyos sa isang lugar, going to and fro. Ngayon, ang tanong niyo po, sinong Diyos yun Yun ay mga anghel. Hindi talagang yun ang Ama sa langit. Kasi, yun yung mga anghel, isinusugulan Diyos sa iba-ibang lugar, tinatawag nila noon na Diyos. Ang totoo, yun yung Diyos na nagpakita sa Israel na nandun sa Sinai, hindi po yun Diyos Anghel po yun Sa 7 ng Gawa ng mga Apostol, versikulo 30. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy, sa isang mababang punong kahoy. 38. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ayun. Kaya yun yung nagpapakilalang Diyos doon sa Deuteronomio, sa Genesis, napakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yun hindi yun ang tunay na Ama sa langit. Yun representante ng Diyos. Yun pumunta sa Sodoma at Gomora, Yun anghel din. Yung nakipagkita kay Abraham, anghel din po yun. Yung nakabuno ni Jacob, anghel din yun sa 32 ng Genesis. Mas menos, yung lahat ng deklarasyon sa Matandang Tipan, ang karamihang nagpapakita, hindi naman yung Diyos na talagang Ama Kasi po, kung yung Amang Diyos talaga, ang sabi ni San Juan Bautista ganito sa 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yun. Wala hong ibang nakakita sa Diyos kundi yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya walang taong nakakita. Buti pa yung anghel nakita nila, yung mga kerubin, yung mga serafin, nakita nila ang Diyos. Pero walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ibig sabihin, yung nakita ni Moises, hindi yun talaga ang Amang Diyos. Nang ipaliwanag yan ni San Esteban, yun po pala'y anghel. Yun po ang sagot natin doon. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Gusto ko lang pong malaman ko anong eksena ang nangyari doon sa punto na sinasaway ni Arkanghel Miguel si Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Ilan po? Nasa Judas yun, pakibasa kapatid na. Tatapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinasabi, sawayin kanawan ng Panginoon. Nakipagtalo si Arkanghel Miguel sa Diablo, tungkol ka sa katawan ni Moises. Ang pinagtatalunan nila, yung katawan ni Moises. Kasi yung katawan ni Moises was concealed to the Israelites. Hindi yan
hindi nakita ng mga Israelita yan. Basta si Moises ay namatay, pero yung katawan niya, uncertain kung saan napunta. Nagtalo ngayon si Arkanghel Miguel at saka yung demonyo tungkol doon sa katawan ni Moises. Ano ang pagtatalunan ng katawan nila sa katawan ni Moises? Maraming bagay silang pwedeng pagtalunan. Unang-una, si Moises is not like an ordinary man. Because at the age of 120, hindi nabawasan ng lakas niya. Pakinggan niyo po sa Deuteronomy. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Yung talagang lakas niya, nasa kanya na natili. At yung mata niya hindi lumabo. Kaya yung katawan niya, perfect yun sa lakas Hindi man lang nagbiminis yung kanyang lakas. Doon sa punto na yun, pwedeng magtalo ang demonyo at saka si Arkanghel Miguel. At ang isang pinakapunto ng pagtatalo nilang dalawa, yung kung saan napunta yung katawan ni Moises. Wala na hong ibang pagtatalunan, kundi yun lang katawan niya. Kasi yung mga sinabi ni Moises, explicitly true. Definitely true. Mga pinagsusulat ni Moises, mga tama. Ano pagtatalunan? Yung katawan niya lang. Kung saan napunta, saan nalibing, saan dinala ng Diyos. Hindi na ho pagtatalo yun. Alam nyo, pagdating ng panahong Kristiyano, natuklasan ko yung pinagtalunan nila, bunga lang ng kamangmangan ng demonyo yun. Ngayon, siguro ang pinagtalunan nila, kung dinalabas sa langit yun, o yung ba saan napunta. Ako alam ko kung saan napunta yun. Pakinggan nyo sa 15:50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sabi ko ito, mga kapatid, sabi ni Pablo, ang laman at ang dugo, hindi makakapasok dun si Moises Subay may laman at dugo. Yung katawan niya hindi pwedeng mapunta sa langit. Yun ang isang fact. Na yung lamat dugo, hindi makakapasok sa langit. Yung may kasiraan, yung may kamatayan, hindi pwedeng pumasok dun sa walang kasiraan. Sapagkat, tuloy. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya po para tayo makapalig sa langit, itong may kasiraan, bibihisan ito ng walang kasiraan. The corruptible must be replaced with the incorruptible. The mortal to the immortal, para tayo makapasok doon. Kaya si Moises, ako naintindihan ko sa pamamagitan ng talatang ito, kung saan man napunta yung katawan ni Moises, isang bagay na natitiyak ko, hindi nakapasok sa langit yun, yung katawan na yon. Pag maliligtas siya sa huling araw, papalitan yung katawan na yon ng incorruptible body, kagaya ng katawan ni Jesus Christ, nang siya'y mabuhay na mag-uli sa mga patay. Yun ang ipapalit. Glorious body ang tawag sa Biblia. 3:20 ng Filipos. Pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayun, papalitan niya yung ating katawan ng katawang kagaya ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Kaya po, ang katawan ni Moises, alam niyo na kung saan napunta. Alam niyo na po.
naman. Yung general principle lang i-apply natin. Yung alabok, uuwi na. Yung katawan niya, umuwi sa alabok. Kaya yun ay nalagay sa bundok ng Nebo, o kaya napunta rin sa may Jordan Valley, yun natulaw dit umuwi sa alabok. Kaya yung pagtatalo ni Arkanghel Miguel at sa kanib ng demonyo, na-resolba ng paliwanag ni San Pablo sa unang Korinto. Yun ho ang matitiyak natin doon. Brother Eli, gusto ko lang linawin yung aral ng Fourth Watch. Ito hindi bilang pagtatanggol sa kanilang aral, kundi bilang pagliliwanag lang ho. Gusto kong maliwanagan mula sa inyo. Tukol ho dun sa sinasabi nilang propeta. Dun ho kasi daw sa lumang tipan, ang Diyos ay nagsugo ng propeta. Magkaiba ho raw ang propeta sa lumang tipan at ang propeta sa bagong tipan. O, mali yung sinasabi nila. Opo. Na ang Diyos nagsugo ng propeta sa lumang tipan. Hindi dapat sabihin yon. Ang dapat na sabihin, ang Diyos nagsusugo ng propeta sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ayun po kasi yun ang tama. That is the general statement of truth. Pero pag sasabihin mo, noong araw sa panahon ng matandang tipan, nagsugo ang Diyos ng mga propeta, sa panahong Kristiyano, nagsugo ang Diyos ng mga apostol. Mali. Sapagkat may propeta rin sa panahong Kristiyano. Diba? Ayon po kasi sa kanilang aral, ang propeta sa lumang tipan, tinatawag po nila ito na forth-telling, mga tao na nagsasabi ng mga bagay na darating. At sa bagong tipan po naman, ang propeta po raw ay mga taong nagsasaysay ng ikatitibay, mga taong nangangaral. Yun po ang kanilang paliwanag doon. Miski yung propeta sa bagong tipan, nagsasabi rin ng darating. Gusto nyo patutunayan ko sa inyo? Kaya nga po yun po ang gusto ito. Basahin natin sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kung sino man nag-iisip sa iglesia na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niyang mga bagay na isinusulat ko. Utos ito ng Panginoon. Kaya si San Pablo rin, masasabi rin propeta. Because he is telling us what will be coming in the future. Ito ang sabi sa kanyang prophecy. 3:1 ng ikalawang Timoteo. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan sinasabi ni Pablo, hindi ba kay Timoteo? Yan ba hula o hindi? Hula. O sasabihin nyo, magkaiba. Kasi tinabing propeta, isa function. Ang propeta ng matandang tipan, nanghuhula na ng darating na bagay, nagpapatibay pat nangangaral. Ibig nyo sabihin, lahat ng sinabi ni propeta Isaias, puro hula. May sinasabi si Isaias na hindi hula. May sinasabi si Isaias na aral. Kaya yung matandang tipang propeta, nagsasabi ng darating sa hinaharap, nangangaral din. Gaya rin naman ang propeta ng bagong tipan, nagsasabi sa hinaharap at nangangaral din. O anong pagkakaiba? Kaya para sabihin mo na magkaiba yung propeta nung araw sa yung propeta ng bagong tipan, mali. O baka ang ibig sabihin ay ganito. Yung propeta sa Israel at yung propeta sa panahong Kristiyano, magkaiba. At yung propeta sa panahong tapos na ang pangangaral na personal ni Kristo, kagaya nitong ating panahon, wala nang personal na Kristo, baka yun ang gustong sabihin, magkakaiba yung tatlo. Kung ako tatanungin nyo, magkakaiba nga yung tatlo. Yun ho kasi ang nalinawan ko lang, kaya gusto kong malinawagan sa inyo. Hindi ho liwanag yun na iatawid sa inyo, kadiliman ho yun, nung naitawid na yun sa inyo. Kasi walang pagkakaiba yung propeta. In all aspects, magkakapareho ang propeta. Maraming salamat ho, brother. Salamat din po. Ang totoo, ang pinanggalingan ng salitang propeta, may mas malayo pa ron Sa unang Samuel 9:9, pakinggan nyo. Iyan ang original na propeta. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi. Ano yun? Halika, at tayo pumaroon sa tagakita. Bakit? Sapagkat yun yung tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Tagakita yung propeta. Yung tinatawag na propeta ngayon, nung una ang wika'y tinatawag na tagakita sa Israel.
Kaya yung talagang function ng propeta is to see. Makakita nung hindi nakikita nung iba, yun ang function ng propeta. At yun din nagbabago hanggang sa panahon ng bagong tipan. Ang mga propeta ng bagong tipan, nagsalita rin ng mga events coming soon. Kagaya ng sinabi ni San Pablo kay Timoteo, na sa mga huling araw, hayag na sinasabi ka ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Mga kikinig sa Espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan na hinirohan ng kanilang budhi ng waring bakal na nagbabaga. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Yan mga prophetical pronouncement ni San Pablo yan. Kaya walang pagkakaiba po yan. Magandang gabi po sa inyo. Inaamin ko po ako ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman masama yun. Hindi po ba totoo na sapagkat ayon sa mga pahayag nyo sa D6Q, bago ako pumasok ay nakikinig muna ako Katunayan ay naka-record ho. Ayon sa inyo ay si Cristo ay Diyos, di po ba? Hindi, ito ay personal question. Hindi po ba totoo na ang pananampalataya ninyo bilang Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ay naimpluwensyahan ng Romano Katoliko? Sapagkat ayon sa mga libro ng Iglesia Katolika, si Kristo ay naging Diyos, pinagtibay, noong 325. Sapagkat Ade. Kung susisihin po at babasahin ang Biblia, sa tamang pagkasalin ng Biblia, maging sa Griego, ang Kristo ay ipinakikilala bilang monogenes Theos. Yan lang po. Kasi ganito kung naniniwala ka kapatid dun sa monogenes Theos, pareho tayo ron. Dun sa 1:18, si Kristo ay tinatawag na monogenes Theos. Ngayon, kung monogenes Theos ang paniwala mo, hindi tayo magkalaban. Si Kristo ay begotten God. He is a begotten God. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpapakilala sa Kanya. Because the term monogenes Theos simply means begotten God. Kaya wala tayong pagtatalo ron. Ako, yun ang paniniwala ko. He was begotten by God and He is a begotten God. At yun, hindi natin pwedeng alisin sa Greek Bible yun. Ngayon, to disregard that verse is totally ignoring the whole truth in the Bible. Kasi si Kristo, pag begotten God, ibig sabihin, siya ipinanganak na Diyos. Ang natural na kalagayan niya ay Diyos. Sapagkat ang nanganak sa Kanya, mismong yung Ama. He is from the bosom of the Father. He is a part of the eternal Father. Nang pasimula siya ang Berbo. Ang Berbo kasama ng Diyos. Ang Berbo, Diyos. Yung Berbo na yon, nagkatawang tao, sabi sa Biblia. Ang sabi doon sa isang talata, ipinanganak kita ngayon. Therefore, He is begotten of the Father, and it is right for Him to be called in the Greek Bible, 1:18 of the book of John, monogenes Theos, begotten God. Hindi tayo magkalaban doon. Kaya ako naniniwala, hindi naman natin dapat pag-awayan yan Freedom ng Iglesia ni Cristo, napaniwalaan nyo si Kristo'y tao, on your many point of views. Pero, paniniwala ko rin naman na hindi naman impluensyado ng Katolisismo. Never na ako'y na-impluensyahan ng Katoliko dahil ako'y ipinanganak sa samahang ito. Hindi ako pwedeng ma-impluensyahan ng Katolisismo dahil ako po ay ipinanganak noong 1947. Ang mother ko naanib dito noong 1934. Kaya ngayon 1934, 1995 na ngayon, 61 years old na yatang kaanib dito aking ina. Ganong katanda po ang pagkaanib niya sa iglesia ng Diyos. Kaya, ang naka-impluensya sa akin, hindi Katoliko, hindi Protestante, kundi yung pagbabasa ko ng Biblia. Sapagkat ako po, pinanganak ako sa Pasay City,
una akong inalagaan ng aking tiyahin na kapatid ng aking ina. Dahil kami pong magkakapatid 8, pang-8 ako, pang-7 ako. Yung bunso namin yung kapatid kong babae. Como pang-7 na akong anak, ang akin namang tiyahin walang anak at baog yung kanyang asawa, nagustuhan akong kunin ng aking tiyahin. Kaya ako'y lumaki, parang si Moises, lumaki siya hindi sa nanay niya talaga, dun sa nanay-nanayan niyang anak na babae ni Faraon. Ganun ang nangyari sa akin. Lumaki ako sa isang sambahayang Katoliko, pero hindi ako nagsisimba, hindi ako, pinananalangin ako ng tiyahin ko, tinuturuan ako ng panalangin Katoliko. Pero nung dumating na yung tamang panahon, umuwi na ako sa amin, nag-umpisa akong mag-aral ng Biblia, at sa high school po, nakausap ko mga Iglesia ni Cristo, mga Katoliko, bago ako nabautismuhan dito noong 1964. Nabautismuhan ako rito. Kaya marami muna akong napag-aralan sa relihiyon bago ako naanib dito. Bagaman ang aking ina, naanib dito 1934 pa. Kaya yung paniniwala ko si Kristo ay Diyos, hindi ho impluwensyado ng kahit ano yung, kundi yung aking sariling pagkakilalang nababasa sa Biblia. Itinuro ni kapatid na Nicolas Perez yung umpisa. Babasa kasi, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausapan Diyos nung lumalalang ng tao. Wala pang tao nun. Meron siyang kausap. At wala siyang imposibleng ang kausap niya, yung gaya ng sinasabi ni Mr. Manalo, ang kausap daw ay mga kerubin. Hindi po pwede. Dahil yung kausap niya, may kakayahan ding lumalang, lalangin natin. Dahil kung siya lang ang kausap niya kerubin, hindi naman manlalalang yung kerubin, sana kung may kausap man siya, sasabihin niya, lalalangin ko ang tao. Sabihin niya sa kerubin, ayon sa aking larawan, ayon sa aking wangis. Pero he is speaking to a person who is co-creator to him. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At maliwanag sa Biblia, ang kausap niya ron, yung kalarawan niya at kawangis ay si Jesus Christ. Sa 1:1 hanggang 3 ng Hebrew, siya ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sabi doon. Ay ang kausap si Kristo. Yun ang aking naging base ng paniniwala na si Kristo existing na wala pang tao. Kinakausap na siya ng tatay niya nung gagawin yung tao O paano mo sasabihin siya ay tao? When He existed even before the creation of man. At yan pinatutunayan din ng mismong ating Panginoong Jesus. Na ang sabi ni San Pablo, si Kristo ang karunungan ng Diyos na itinalaga bago pa nilalangan sa libutan. He is the wisdom of God before the foundation of the world. 2:6 ng 1 Korinto hanggang 8. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. The wisdom of God. Karunungang itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Sino yung karunungan na yon? Doon sa 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yun ang sinasabi namin, sabi ni Pablo, yung karunungan ng Diyos na itinalaga bago pa nilalang ang mga sanlibutan. At ito'y pinatunayan ni Kristo. Ama, luwalhati 17 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang tinamu ko sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Kaya siya existing na even before the creation of the universe. Meron na siyang glory even before the creation of the universe, even before the creation of man. Sapagkat siya yung karunungan ng Diyos at siya ang kasangkapan para malalang ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa Colosas 1:15, ganito ang sabi ron. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kita mo yung siya ang larawan ng Diyos, diretso-diretso. Kaya anong kausapin ng Diyos? Lalangin natin ng tao ayon sa ating
larawan. Ayon sa ating wangis. Diretso siya pala yung larawan ng Diyos O, di siya yung kausap ng Diyos, hindi kerubin, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Lahat ng bagay nilalang through Him, sa pamamagitan niya. Paano mo sasabihin ngayon yun tao, pinanganak ni Maria, nung mag-umpisa, pinanganak lang ni Maria? Hindi pwede, dahil even before Mary was born, even before David was born, even before Abraham was ever born, I was in existence, sabi niya. Kaya, siguro hindi mo rin ako masisisi dun sa paniniwala ko dahil may pinagbabatayan ako. Ngayon, hindi kita rin sinisisi sa paniniwala mo dahil meron din kayong pinagbabatayan. Kaya lang, ang aking paniniwala sa Biblia, sa dikta ng Diyos at ng Espiritu, doon ko ibinabatay. Kasi hindi ko po pwede si Kristo'y matanggap na tao May mga restrictions sa Biblia para wag tayong maniwalang tao si Kristo. Sabi ng Diyos, walang tao na hindi nagkakasala. Walang tao. Pag wala. Ganun kung magsalita ang Diyos, wala And si Kristo ba'y nagkasala? Hindi. O hindi siya kasali ron. Hindi siya tao. Kasi pag nilagay mo si Kristo'y tao, mali ang Diyos. Nawala pala naman. Ito pa isa. Sabi ng Diyos kay Solomon, gagawin ka kitang hari, bibigyan kita ng karunungan, walang magiging kasindunong mo bago ikaw o pagkatapos mo. Sino marunong? Si Kristo o si Solomon? Si Kristo. Natural, si Kristo. Alam niya yung mga bagay-bagay ng Diyos. Pag sinabi mong si Kristo'y tao, lalabas, sira na naman ng Diyos doon sa isang salita niya. Na walang magiging gaya mo bago ikaw o pagkatapos mo. May lumitaw na Kristo, mas marunong kay Solomon. Lalabas, sira ang Diyos doon sa kanya sinabi. Hindi dapat masira ang Diyos Pag tinanggap natin tao si Kristo, sira ang Diyos sa kanya sinasabi. Di ba? Bawat tao'y sinungaling. Nakakita ka na ba ng kasinungalingan kay Kristo? Wala. Bawat tao'y sinungaling. Huwag mo naman sabihin, bawat tao hindi kasali si Kristo. Kung tao siya. Hindi nga siya kasali dahil hindi siya tao. Di ba ganun yun? May mga restrictions po In the strict sense of the Bible, dapat, kasi hindi naman dapat na tayo one-sided ang paniniwala. Titignan mo rin sa iba't ibang mga parte. Para huwag malabag. Kasi ang isang katotohanan, hindi pwedeng labagin ng isa pang katotohanan. Ang lahat ng katotohanan, they must all go hand in hand. Di ba? Yun ang katotohanan Walang kumokontrang katotohanan laban sa isa pang katotohanan. Kung si Kristo'y tatanggapin natin tao, lalabas. Maraming nasirang salita sa Biblia kung si Kristo'y talagang tao. Pero para wag masira, ang ating paniwalaan, si Kristo ay nagkatawang tao. Meron ho talagang tao, yung katawan. Kaya nga, pinagsisikapan nyo kung patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Alin ba yung pinagsisikapan ng mga Hudyong patayin? Yung katawan. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag kayo matatakot sa nagsisipatay ng katawan. Ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Matakot kayo dun sa makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sabi niya. Kaya pag pinapatay, ang pinapatay talaga, ito lang namang katawang ito si Kristo'y nagkatawang tao. Kaya tama yung sinabi niya, pinagsisikapan niyo kung patayin taong nagsasaysay ng katotohanan. Tama naman Tao talaga nagkatawang tao. Hindi naman Diyos yung katawan Pero yung nasa loob nun, yun ang Diyos. Pakinggan niyo sa Colosas 2:9. Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun. Sa Kanya'y nananahan, for in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan sa laman. Yung katawan tao, yung laman, nandoon, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya yung nasa laman,
Diyos. Yung laman, tao. Nagkatawang tao. Hindi naman mahirap na i-solve yun eh. Pero may tao talaga, yung katawan. Pinanganak ni Maria, tinuli, nauhaw, nagutom, umiyak, napagod. Bayang-bayang nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali napagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. O, kita nyo. Ay, napapagod talaga. Ang katwiran ng iba, meron man naman ang Diyos na ipinanganak. Meron man Diyos na tinutuli. Meron man Diyos na napapagod. Meron man Diyos na namamatay. Ano, pakialam mo kung gusto niya magkaganon. Hindi ba ganon, ano? Ang Diyos yun eh. Wala tayo itututol to. Gusto niya yun eh. Totoo naman, miski yung Diyos Ama, napapagod din eh. Hindi mali yun. Ang ibig nyo namang rhetorics, pag nagpapagod, napahinga eh. Paano yung tamad? Pahinga ng pahinga. Hindi naman pagod yun. Mali yun. Ang Diyos nagpapagod din, hindi dahil sa kaya siya napagod din, nagpahinga siya. Hindi ganon. Pakinggan nyo, meron siyang kinapapaguran. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Hindi basta pagod, patana. Patana ako sa inyong mga takdang pista, mga bagong buwan, mga sabat, kaya kayo mga sabadista. Ayaw na ng Diyos ng mga sabat-sabat niya. Patanay ka ako dyan, yung mga takdang piyesta. Piyesta ng piyesta. Ting magpe-piyesta na may namamatay. Pag nagpiyesta sa Tondo, may barilan. Pag nagpiyesta sa Apalit, may namamatay na nalulunod. Doon sa, sa Bukawi, may nalulunod din. At pagkatapos pag namatay, yun ikay hain. Bakit mo ihahain yung... Yun ikay buwis. Anong buwis? Naniningil ba ng buwis San Pedro? Yan ang masama sa tao. Pinan Diyos, patana ako dyan sa mga takdang piyesta nyo, sa inyong mga sabat, mga bagong buwan, mga kung ano-ano mga ginagawa, ritual ng tao. Patana ako sa pagdadala ng mga yaon. Hindi napapagod ang Diyos in that sense. He cannot anymore bear the burden of so many iniquities of man. Ayun ang sinasabi niya. Kaya, yun, sa punto na yun, kapatid, hindi tayo nagdidiskusyon doon. Basta pagkatapos kong sabihin yun sa'yo, nasa sa'yo yun. Kasi naman ikaw, kahit hindi mo sabihin yung sa'yo, alam ko na kasi yun. Hindi ka pa pinangangalak, pinag-aaralan ko na yung Iglesia ni Cristo. Kasi ganito ako sa relihiyon, hindi ako agad duda. Ang inuuna ko sa akin, yung pagtatanong, paghanga. Itong mga taong ito, marami namang abogado ka ako rito. Marami naman sa mga Iglesia ni Cristo mayayaman. Ibig mo ba sabihin itong lahat ng ito, naloko na? Sabi ko. Kaya interested ako. Binasa ko aral nila. Pati pasugo. Ang totoo, may iminaryo ko. Iminaryo, hindi ka pa tao. Meron na ako iminaryo. Yung iminaryo na yun. Ako lang ang may hawak. Para sabihin ko totoo, sa buong mundo, ako lang ang may hawak nung isang dokumentong nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo hindi nag-umpisa ng 1914. Nag-umpisa yan 1913. Nung patungan ng kamay si Ginoong Manalo ng iba't ibang mga pastor sa iba't ibang iglesia para maging obispo ng Iglesia ni Cristo. Meron ako nung paanyaya at talatuntunan. Wala nang ibang may hawak nun, ako lang. Kaya nga sabi nung pinsan ko doon sa Cebu, Eli, gusto mo magkapera? Ano ka ako? Benta natin ito, kahit 10 milyon, bibili niyan. Wala nang ibang may hawak nun eh. Nung papel na yun eh. Kaya nga iniingatan ko yun. Nakalagay ho yun ngayon sa safe sa bangko. Na kahit masunog, hindi pati yung mga dyaryong matatanda. Kaya ako, pinag-aralan ko Iglesia ni Cristo, hindi para magduda kasi malaking relihiyon. Masipag ang mga miyembro. Disiplinado. Sa pag-aabuloy, walang duda. Talagang matutulungin sila. Kahit araw-araw mo hinga ng abuloy, magbibigay yung mga Iglesia ni Cristo. Yun ang inihahanga ko. Ngayon, kung hindi totoo ito, bakit sila nagkaganon? Nag-aaral ako. Kaaral. Sabi ko naman, mas marami namang abogado sa Katoliko. Mas marami pang presidente. Mas marami pang hukom. Ba't naman itong Katoliko yung mali rin eh? Bakit? Hindi pala kakubatayan kung may abogado, kung may mayayaman, sila na ang totoo.
Dahil mas maraming mayaman sa Katoliko. Mas matatalino pa. Ang katunayan, wala pang presidenteng Iglesia ni Cristo. Pero ang Katoliko, marami na, puro lahat ng presidente, Katoliko halos. Diba? Kaya kung parunungan din lang, mas marunong ang Katoliko sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi batayan yung karunungan ng tao. Hindi rin batayan yung dami o yaman. Dahil marami ring saksi ni Jehovang mayayaman, matatalino. Marami ring Mormons mayayaman, matatalino. Napakarami. Kung sila lahat matatalino at mayayaman, sila ba lahat totoo na? Ay, sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi totoo ang Katoliko Sabi naman ni Mang Juan, hindi raw totoo ang Iglesia ni Cristo. Tanyo? Kaya siguro sabi ko, ito pala ako hindi nakukuha sa talino, hindi rin nakukuha sa pinag-aralan, hindi rin ito nakukuha sa dami. Nagbasa ako ng Biblia, nali sa leksiko, hindi pala ko mo marami, ikaw nasa Diyos. Hindi ko mo mayaman, ikaw nasa Diyos. Ang nabasa ko sa Biblia, ito. Pakinggan nyo sa 7.1, 7.6. Deuteronomio. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Ikaw? Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang. Sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Hindi ang pagpili ng Diyos, kung sila marami, kung silang mayaman, hindi. Sabi sa Israel, pinili ka ng Diyos nang higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. Hindi ka pinili dahil ikaw ang pinakamarami. Ikaw nga ang pinakakaunti Sabi sa Israel. Kaya yung pala naman, swerte pala naman yon. Malaking kapalaran. Mapalad ang sabi ni Kristo. Mapalad ka, Simon. Hindi itinuro sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng Ama kong nasa langit. Kapalaran lang pala yan Hindi ho yan nakukuha sa dami o sa pinag-aralan o sa kayamanan. Kapalaran ng tao yan. Tres-tresin ng kawikaan. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Blessed is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Kaya kapalaran yun. Hindi nakukuha sa dami, sa pinag-aralan, kung ano-ano pa. Doon ako naniwalang medyo sa langit. Sabi kasi ng Diyos, maaawa ako sa gusto kong, pakinggan nyo, sa isang talata. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Ganun ang Diyos Wala kang pakialam sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng questionin. Kaawaan kong ibig kong kaawaan, magkakaloob ako ng biyaya sa ibig kong pagkalooban. Kaya ang batayan, paghahanap ng totoo, yung kaloob. Yung kaloob. Hindi pinag-aralan. Paligay mo, walang pinag-aralan, napagkalooban naman. Ayos yun. Di ba? At tutol ka ng tutol, asakin yung ebidensya, wala sa'yo. Paano yun? Di ba ganun yun? Sabi mo, kayo totoo. Yung alam ko, hindi mo alam. Hindi ikaw ang totoo. Yung ganun lang, kaloob yun Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi ho nakukuha yun sa pagalingan. Kaloob ng Diyos yun. Pakinggan nyo, 19:11 ni Mateo. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Kita nyo, hindi naman nakukuha sa pinag-aralan Pinagkalooban. Pag gusto ka ng Diyos pagkalooban, wala naman makakatutol. Ba't naman kasayo pa ipagkakaloob? Questionin mo yung Diyos, ba't niya sa akin binigay, hindi binigay sa'yo? Ganun, sa kanya ako, mission. Ang prueba ko, meron ako. Wala ako ibang prueba. Hindi ko sinasabi, matalino ako, mayaman ako, nag-aral ako, may karangalan ako, mabait ako, wala akong kapintasan. Hindi. Ang prueba ko, meron ako. Yung nasa akin, wala sa'yo. Gusto mo, patunayan ko. Ganun lang yun. Meron ako Yung alam ko, hindi mo alam kahit yung puno mo. Yun lang ang aking depensa. Kasi yun ang pinakamaganda ebidensya sa husgado man, tanongin mo. Hindi ba ganon. The best evidence, Your Honor, is the record. The best evidence is what you have. Yan ang hindi pwede hearsay evidence na ako, nakita ko ang Panginoon sa isang liwanag.
At ang sabi niya sa akin ikaw ay ginagawa kong apostol. Magmula ngayon apostol ka na. Narinig ko ang tinig. Yung ba, ebidensya? Pwede ko rin imbentuhin yun Ang totoo nga, tatlo na kayo nag-iimbentuhan dyan Si Joseph Smith, si Periol. Sino ba yung nakakita isa? Yung isang naloloko sa Bataan, nakakita rin daw siya. Yung ba ebidensya na ikaw sa Diyos? Hindi yan. Ang dilito ito, dokumentado. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Pag nasa iyo ito, okay. Pakita mo sa akin nasa iyo, di sasama ako sa iyo. Pag itinuturo mo yung kagaya ng itinuturo ko, hindi mahigit yun sa iyo, hindi makakahigit yun sa akin, sa iyo na ako sasama. Pero wala naman kayo tinuturong ganun Full gospel, binabawasan nyo. Kaya tuloy dadaking salot dito sa Pilipinas. Ayaw ng Diyos. Pagka dinagdagan mo, dadagdagan ko salot. Kaya tignan nyo lahat yung mga nadadagdagan ng salot na yan. Dahil doon sa, dagdag sa Biblia. Tingnan mo, lumabas ang AIDS. Kasi dagdag na salot yan di ba? Yung hepatitis B, di ba salot yan? Yung Ebola virus, salot ba o hindi? Puro salot yan, dinagdag ng Diyos. Dati naman wala yan. Dagdag nga kaya dati wala. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.